Magandang gabi po sa inyong lahat, nasaan mang panig kayo ng mundo. Ito po si Pastor Jobs Tolentino, ang inyo po makakasama sa loob po ng 30 minutong pagsangyaw ng pulong sa Ginoo. So without further ado, tayo po ay magpapatuloy sa topic po natin na inumpisahan several weeks ago. Ito po yun pong existence ng Diyos, and we are proving it through logical and scientific proofs na ang Diyos talaga ay buhay. At atin po na pinag-usapan na noong mga nakaraan pong linggo, kung kayo po ay nakakasunod, pinag-usapan na po natin ang una pong tatlong argumento. Balikan lamang po natin ito ng bahagya. Ang una pong argumento ng existence ng Lord, kung natatandaan po ninyo, is the cosmological argument. Yan. Ang ibig sabihin po niyan ay naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay meron pong pasimula. At dahil ang universe po ay naririto, kailangan po na ating paniwalaan na ito po ay merong pasimula. At ang nagpasimula nito ay walang pasimula. At yan po ay ang Diyos. Ang amin pong anak ay sinimplify ang teaching po na ito. Ang sabi niya, no God, no us. Everything that we can see around us is an evidence of a creator. Just like this earbud, for example, this will not exist na parang lumutang na lang. Hindi po pwede. Kailangan po na meron itong gumawa nito para ito'y mag-exist, at kung sino man ang gumawa nito ay i-acknowledge na nagpasimula nito. Ayan. Good morning, Sir Elaine. Ayan, good morning po sa lahat ng kasama natin ngayon. Ang second argument po is the fine-tuning argument. Ito po ay kasunod po nung cosmological argument. At dito po sa fine-tuning argument na po, ang ating diniscuss po dito ay yun pong constants na kailangan ay present in order for life to exist on earth. Not only on earth but in the universe. Pinag-usapan po natin dyan yung cosmological constant na ang atin pong naging discussion po dyan, yun pong balance po ng expansion po ng universe ay kinakailangan para po magkaroon ng buhay. Otherwise, we will cease to exist. At ang pangalawa po is yun pong gravitational constant. Yung slight increase po or decrease in the gravitational constant would prevent the formation of stars and planets and galaxies, and there will be no life. Hindi po magtutuloy-tuloy. Kahit pa mayroon naging pasimula, mawawasak po at mawawala ang buhay. Thank you for watching from California. Thank you, Sterling. God bless you. Pastor Vino. Ayan, Chap, good evening. Ito po yung mga nanonood po natin sa Facebook. Yan po yan. At ang pangatlo po naman is the strong nuclear force. Ito po yung atin pong diniscuss, that if the strong nuclear force were slightly weaker, mas maliit, mas mahina po ng konti, or stronger, it would affect the formation of atomic nuclei. Ibig sabihin po niyan, ang example na ginamit po natin dyan, ang atin po halimbawang ating dugo, kung hindi po siya, sabihin na po natin, sakto po, yun pong nuclear force po na yan, ang magkakaroon po ng problema sa atin pong system. At sa universe naman po, magbabanggaan po ang mga stars, ang mga planeta, ang lahat ng narito. Wala pong magigipong order. So life would not be possible without these constants, cosmological constant, yung gravitational constant, and strong nuclear constant. Ang pinag-usapan natin po last week ay ito pong argument from intelligent design. At dito po, diniscuss naman po natin po yung, maalala nyo yung dalawang word na kung bakit talagang meron pong manlilikha dahil doon po sa dalawa pong katangian na atin pong diniscuss. Hindi ko alam kung inyo po yung naaalala pa. Ano ba yon? Yun pong irreducible complexity. Yung complexity po ng atin pong system, ng atin pong katawan. Ang in-example po natin dyan ay ang atin pong mata. Tanggalin mo yung isang bahagi ng ating mata at it will not properly function. The eyes will not be able to send signal to the brain and back. And
there will be no proper functioning. So ang atin pong katawan ay nagpa-function so coordinatedly dahil nga po sa katalinuhan ng Diyos na gumawa sa atin. So without this intelligent being, hindi po pwede na magkaroon po ng ganito pong function po ang atin pong katawan. That would be very, very impossible. Hindi siya pwedeng random processes lang. Hindi po. So, ang ginamit natin pong example po dyan, yun, tandaan nyo po ang isa po is yung bacterial flagellum at yun nga pong mata, o kaya naman po ay ito pong relo o rasan, natanggalin mo yung isang bahagi niyan, ay hindi na siya magpa-function. Pero yung complexity po niyan and proper functioning ay magpo-point dun sa intelligent designer, intelligent creator. At aside from dyan po sa irreducible complexity, wala kang pwedeng tanggaling bahagi dahil kapag may tinanggal kayo, hindi na magpa-function. Another aspect of that is the specified complexity. Ang example naman na ginamit po natin dito ay ang human DNA. Kung titingnan po natin, DNA is a very complex code. Ito po ay kino-compare po ito sa computer code which naturally recognized as products of intelligence. Dahil doon po sa organization po ng code, yung sequence po niya, yung complex, as in complex reasoning para mag-function po yung computer code po na yan. Ganon din ang ating katawan. Yung DNA po natin ay nagpo-point po dun sa matalinong gumawa sa atin because of that evidence. Yung word na ginamit po natin is specified complexity. Talagang order lahat po yan at hindi natin pwede po yung ipasubali lang sa wala, nangyari lang randomly or by chance. Hindi po. It is a product, our body and how it functions is a product of an intelligent designer we call God. Ang pangatlo naman po, ang pang-apat, na ating magiging focus po ng ating discussion po ngayon ay medyo personal na po ito. Ito po ay ang moral argument. And this moral argument will point us all to the God that we are worshiping. Ano po yung argumento po dito sa moral argument of the existence of God? Ito po yung nagiging rason po or pagpapaliwanag ng mga Christian apologists or tagapagtanggol ng katuroang Kristiyano. Ito po yung explanation po, yung objective moral values and duties. Objective, ibig sabihin po unchanging, regardless of culture, regardless of beliefs, unchanging moral values and duties exist. And if God does not exist, kung hindi nag-i-exist ang Diyos, kung walang Diyos, yung objective moral values and duties ay hindi mag-i-exist. Wala po yan. Kaya ang Diyos po necessarily exist. Ito po ang sinasabi po ng marami pong mga tao tungkol dito. Brother Litz, good evening. Sister Cynthia. Ayan. Ang sinasabi po ng mga tao po dito, lalo na yung mga walang pananampalataya sa Diyos kasamang John, ang kanilang argumento, kung merong Diyos, bakit may evil sa mundo? If that God is good, why is there so much evil in the world? Bakit nga? Now, yun pong argumento po nila na yon ay actually po ay babalik sa kanila na kailangan nilang i-acknowledge talaga na may Diyos. Bakit po? Kasi ang paliwanag po dito, atin po itong maging focus po sandali bago natin po i-discuss po ito yung mga possible illustrations na atin pong pwede pong magamit. Let's just focus on that presuppositions na ginagawa po ng marami tungkol po yan. So kapag sinabi po natin na meron pong evil sa mundo, therefore there is no God, mali po yun. Bakit po? Pakinggan nyo po itong mabuti at pwede nyo po itong explain po sa inyong mga anak na lalo na sa mga teenager na nagtatanong na if there is God and that God is good, why is there so much evil in the world? Therefore there is no God because evil exists. Now this is the point. Kapag sinabi natin na may evil, we are presupposing that there is also good. Kapag sinabi ng iba na may evil sa mundo,
kanilang sinasabi din na merong good. Bakit po? Kasi papaano mong masasabing may evil kung walang good? Ano ang basis mo ng evil? How do you define evil? You can only define evil if you are assuming that there is good. So presupposing evil implies presupposing God. May Diyos. May mabuti. Kung sinasabi mo na merong evil, you are essentially saying that there is good. Now, presupposing good implies that there is a moral law. Meron pong nagbigay, meron pong yung tinatawag natin po na universal law na tinatanggap ito regardless of religion, kagaya ng pagpatay. Yan. Kahit anong relihiyon mo, ang pagpatay po ay alam natin na hindi po dapat. Ang pagnanakaw, regardless of religion and culture, ang pagnanakaw po ay universally accepted law that it is not good. Ayan. So dahil nga po ina-acknowledge po natin na merong evil, we are presupposing that there is good. And when we presuppose that there is good, it implies that there is a moral law. Meron pong may mga kautusan na universally accepted. And when we presuppose that there is a moral law, it implies once again that there is a moral lawgiver. And that moral lawgiver is God. Hindi po pwede na product yan po ng human evolution. Hindi po pwede na yan po ay random thoughts lamang ng mga tao at ginawa natin ito na kanya-kanya tayong utos ng pinaniniwalaan at sinusunod. Dahil kung ganyan po, wala pong magiging objective morality. Ibig sabihin po niyan, iba-iba po ang atin pong magiging panuntunan. Halimbawa, doon sa ibang kultura, pwede ang pagpatay. Doon sa ibang kultura, bawal ang pagpatay. Sa ibang kultura, okay ang magnakaw. Sa ibang kultura, hindi okay ang magnakaw. Wala pong consistency, walang universality ang moral law unless we acknowledge that there is a moral law given by a moral lawgiver that is universal, transcendent, regardless of culture and time and other factors. Therefore, God exists, who is known as the moral lawgiver. Hindi po pwede na wala. Now, i-break down po natin ito ng isa-isa. The existence of evil. Ito po kasi yung ginagamit po na argumento po ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Ang kanila pong sinasabi ay kung merong Diyos, bakit there is so much evil in the world? Di ba? Yan yung kanila pong nagigipong argumento. Pero ang totoo po niyan, kung atin po itong uunawain, ang moral law, doon po sa existence of evil, ma-o-observe po natin at sa atin pong mga experiences in our actions, nasasabi natin siya na evil. Halimbawa nga yung murder, yung injustice. Inire-recognize po natin na yan po ay violation ng certain moral standard. Yung existence of evil, merong ni-rape. Kahit sa ang culture po, ang pang-rape po ay hindi po katanggap-tanggap. Kahit sa ang culture, ang pagpatay ay hindi katanggap-tanggap. Violation po yan ng certain moral standard. Therefore, yung existence ng good, to label something as evil, kailangan po na meron tayong pangunawa kung ano ang good. At ang good po na yan na sinasabi natin na hindi pagpatay, hindi pagnanakaw, yan po yung good. Nagpo-provide tayo ng contrast na kailangan po para ma-identify kung ano yung evil. Kung ang evil ay pagpatay, ang good ay pagpoprotekta ng buhay. Kung ang evil po ay ang pagnanakaw, ang good po ay pagtulong sa kapwa at sa halip na sila ay mapinsala. So the existence of moral law, good and evil, ang mabuti at masama, ay nagkakaroon po ng meaningful distinction or kakanyahan only kung meron pong objective moral law
that defines them. Ibig sabihin po ng objective moral law, yan po yun pong mga utos, mga moral conducts na hindi nagbabago. Hindi po apektado ng culture, ng religion. Ibig sabihin, tanggap po ng lahat ng tao regardless of those other factors. Kung wala po yung ganyan pong law, kung wala po yung universal law po na yan, yan pong word na ginamit natin, objective moral law, unchanging law, ang good and evil would be mere subjective preferences. So, hindi po magkakaroon po ng kaisahan. Isipin nyo na lang ang mangyayari sa sanlibutan kung sa inyong kultura bawal ang pagpatay at sa amin ay okay ang pagpatay. Sa inyong kultura bawal ang rape, sa amin pwedeng mang-rape ng kahit sino. Anong mangyayari sa mundo? Kung wala pong moral law at walang moral lawgiver na Diyos, meron po kayang mangyayaring kapayapaan. Hindi kaya puro kaguluhan ang mangyayari. Tumira ka dito sa amin, halimbawa bawal ang pumatay, ang magnakaw at mang-rape. At sinabi mo, ito ang pinaniniwalaan naming moral law, acceptable moral law sa amin. Pwede ang magnakaw, pumatay at mang-rape. Ibig sabihin, magkakaroon po ng chaos, walang kaayusan, and we will all end up in destruction. Without a moral lawgiver, there is no moral law. When there is no moral law, there is no evil and there is no good. Ibig sabihin, gagawin lang natin kung ano ang ating maibigan. Hindi po ito inimbento po ng tao. Kahit saan kayong pumuntang lugar, kahit hindi pa tinuturuan ng mga bata, innate na po sa atin po ang moral law po na yan. Alam na ng bata ang unfairness kahit hindi pa sila marunong magbasa. Alam na nila na ang pananakit ay masama kahit hindi pa sila marunong makinig at magbasa. Bakit po? Kasi innate po yan sa katawan po ng tao. Bata pa alam na po nila na ang magnakaw ay hindi pwede, kaya nga nagtatago sila. Kapag ka sila po yung nagsisinungaling, kasi innate po sa atin, inilagay ng Diyos ang katotohanan na dapat nagsasalita ka lagi ng totoo. Kaya mga bata nagsisinungaling, itinatago nila kasi alam nilang masama. Hindi po yan itinuro sa kanila. Innate po yan, mga kapatid. At yan po ay it transcends culture. So yun po, existence po ng moral law. Yung objective moral lawgiver implies an authoritative source, just as human laws require lawmakers, a moral law requires a moral lawgiver. Kung bakit may batas po tayo dito po sa Pilipinas, for example, dahil meron po tayong Congress and Senate and President na nag-a-approve ng batas po na yan. At yung moral law po na yan na meron tayo sa bansa ay katibayan na meron nagbigay ng moral law. So yung universal moral law, objective moral law na meron po tayo that transcends culture ay katibayan na meron pong moral lawgiver which is identified as the God that we are serving. The moral lawgiver is God. Bakit po? Because He transcends time, He transcends culture, He transcends government. Alam niyo po, ako po ay natutuwa po sa bagay po na ito dahil sabi ko, how can these people continue to reject that there is no God if the evidence of the moral law is so strong, undeniably true? Hindi po pwede. So ito po ang atin pong explanation po dito. So kung atin pong yun pong difference po. Meron po kasing tinatawag po na objective and subjective morality. Ang ibig sabihin po ng subjective morality, yan po yung relativism. Ibig sabihin po niyan, yung tama sa akin, hindi necessarily na tama sa iyo. Yung totoo sa akin, hindi necessarily na totoo sa iyo. Pwedeng mali sa iyo, tama sa akin, katanggap-tanggap sa akin, hindi katanggap-tanggap sa iyo. Yan po yung subjective morality. At pwede po yung gawin ng kahit sinong tao. Preferences. Ang objective morality po, regardless of your opinion, regardless of your belief, 2 plus 2 equals 4. Meron po akong ipipresent po dito na differences. Yung comparison po or contrast ng objective and subjective moralities. Ang una po, ang basis. Ang basis po ng objective moral values ay yun pong transcendent reality as identified as God. Ang source po or basis po ng subjective moral values ay personal or cultural opinions. Ang universality po ng objective moral values
it applies to everyone regardless of culture and denomination and beliefs. Ang universality naman po ng subjective moral values, ito po ay relative. Nag-iiba-iba po ito depende sa kultura or depende po sa inyo pong pagkatao. Independence, true, regardless of belief. Yan po yung objective moral values. Kahit pa ito hindi mo ina-acknowledge, ito'y totoo. Yan, regardless of your religious belief. Ang subjective moral values po na ginagawa po ng tao ay dependent po yan sa paniniwala nila. Ang objective moral values po, ito po ay hindi nagbabago, immutable, unchanging. Samantalang itong subjective moral values, changeable over time. Kaya ginagawa po yan ng mga tao ngayon sa relativism, ang universal law, moral values po is that husband and wife, male and female ang mag-asawa. Bakit po? Kasi yan po yung order ng Lord. Disenyo po yan. Ang babae, lalaki lang ang dinisenyo na magkasama dahil sila lamang ang compatible para po sa union na dinisenyo ng Diyos para sa multiplication ng human race. Pero anong ginagawa po ng mga walang pagsunod sa Diyos? Binabago po nila yon from time to time. So changeable over time, and that we know that is not beneficial for human beings. So anong example po niyan ng objective moral values? Yun kagaya po ng murder, kagaya po ng honesty, 'di ba? Kahit saan ka pumunta, yan po ay acceptable. Hindi po nagbabago. Ngunit ito naman pong subjective moral values ng pinaniniwalaan po ng mga atheists, for example, na hindi naniniwala sa Diyos, ang halimbawa po nilang ginagamit po diyan ay kagaya ng diet. Kanya-kanya tayo ng paniniwala sa diet. Sa damit, sa dress code, it's a matter of preferences. At ang analogy naman po na ginagamit dito na example, pagpapaliwanag, doon po sa objective moral values, unchanging regardless of belief and culture, is the analogy of the objective moral values ay yun pong mathematics. For example, mathematical principles. Kahit pa ikaw ay anong relihiyon mo, kailangan i-acknowledge mo that 2 + 2 = 4. Yan po yung analogy. At dito naman po sa subjective moral values, ang analogy na ginagamit po nila is halimbawa taste in food, whether chocolate or vanilla, anong pipiliin mo. Pero alam po natin na hindi po ganun. Dahil tayo na ang nagde-determine yan ngayon kung ano ba ang ating maibigan. So, yung objective moral values, mga kapatid, ay nagpapatunay na innate sa atin pong pagkatao bilang nilalang ng Diyos, na talagang meron siyang ibinigay na mga objective moral values, mga prinsipyo at kautusan na beneficial para sa atin. Naalala ko na lang kasamang June yung time nung bago pa lang ma-approve yung same-sex marriage sa US. Merong isang bata, matalinong bata, actually debater ito sa Caraga region eh. Ang sinabi niya sa akin, tumabi siya sa akin during a funeral na inattenda namin. Sabi niya, alam niya kasi ang aking stand. So parang gusto niyang mag-engage dito sa isang argumento na ito. At ang sabi niya ay, alam mo, Pastor, if we will just embrace same-sex marriage, the society will flourish. Ba't ang mga Christian ay masyadong parang critical sa same-sex marriage? If people will embrace same-sex marriage, the society will flourish. Yun po ang ginamit po niyang argumento. Bakit daw sa US may mga Christian groups na parang tinutulig sa ito. Now, ako po in silence, I just prayed in the Spirit and asked the Lord, help me, give me wisdom. So ibinalik ko po sa kanya ang tanong. Sabi ko sa kanya, doon sa bata, high school student po ito, debater po ito during the time dito po sa Caraga. Sabi ko sa kanya, so you are saying to me that if we will embrace same-sex marriage, the society will flourish. Now, what do you think will happen? Ano kaya sa palagay mo ang mangyayari kung ang lahat ng lalaki ay aasawahin ay lalaki na at ang babae ay ang aasawahin ay babae na lang? Do you think our society will flourish or our human race would go extinct? If all men would marry men and women would marry women, what will happen to our society? Well, that universality tells us that there is a moral law giver. Because the innate morality
designed by God is that male is for female and female is for male because that is God's design. You destroy God's design, you destroy human race. So sana po ito po ay sapat na maging pagpapaunawa po natin. Meron pong mga actually marami-rami pa po itong mga pinaliwanag po dito ng mga iba't iba pong Christian apologists. At meron pong mga gumagamit po ng may mga objections po ang iba. Sa natitirang 5 minuto, briefly ano ko lang po ito. Meron pong nag-o-object po na ganito po ang question. Is something good because God commands it, or does God command it because it is good? So ibinabalik po yung argumento po na yan ba ay good dahil sinabi ng Diyos, or sinabi ng Diyos yan dahil good? Ano po yung ibig sabihin po niyan? Kapag ang ipinalagay nila, God commanded it because it is good, parang yung goodness ay nag-exist before God. Pero kapag sinabi natin, it is good because God commands it, then we acknowledge that God is the moral lawgiver. Siya yung pasimula. Now, ang atin pong paniniwala ay ito. Ang nature po ng Diyos is the standard of goodness. At ang kanya pong mga utos po ay nagre-reflect ng kung ano po ang kanyang katangian, ano ang kanyang nature. Kung ano po ang nature ng Diyos, yun po ang kanyang mga utos. Ang utos ng Diyos ay consistent sa kanyang nature. He is the God of love, mercy, justice, grace. That's God. So ang lahat po, mga kapatid, ng utos ng Diyos ay consistent sa kanyang nature. At yun pang moral pluralism po na sinasabi po, ito po yung nagiging objections po nila. Papaano mo daw ngayon maa-account yung diverse moral practices across cultures? Well, we need to distinguish between moral beliefs and moral truths. Kapag ina-argue natin po na pwedeng magkaroon ng iba't ibang morality ang bawat culture, now you will see that our society will not flourish unless we come to the conclusion that there are certain universal moral laws or objective moral laws. Meron din naman pong tinatawag po na atheistic moral realism. Ano po yan? Ang tanong po nila, at dapat natin po itong isangguni din sa atin pong kung sinong pwedeng pagsanggunian at tanungin ang ating sarili at pag-isipang mabuti. Pwede bang mangyari na merong objective moral law kung wala ang Diyos? Pwede bang magkaroon ng moral values, objective moral values, kung hindi nag-e-exist ang Diyos? Now, hindi po pwede. Bakit po? Dahil ang Diyos po ang transcendent source na nagbigay at nagpasimula at nagsusustain at ang hahatol dito po sa moral values po na ito. Siya ang source. Siya ang pinagmulan nito before you were even created, before the world was even created. Before and after time, God is there. He is the giver of the moral law. Therefore, there is no moral law outside of God. He is the very definition of good, and all the principles that go against His nature is essentially called evil. So, maganda siguro po kung meron pong mga magtatanong-tanong po dito. Kaso, 1 minuto na lang ating natitira. Good morning, Brother Ariel. Good evening. Yan. Sino pa ba ang ating mga kasama dito? Nawa po itong atin pong mga pinag-uusapan po na ito ay may sense po sa atin at maipaliwanag po natin ito sa atin pong mga anak. So papaano natin ngayon ito ipapaliwanag po sa ating mga anak? Inyo dyan pong pwedeng gamitin yung kagaya ng sinabi ko po kanina na anak, di ba, wala namang nagsabi, bata pa tayo, bata ka pa, alam mo na yung pagnanakaw ay hindi masama kasi pag nagnanakaw ang isang tao, itinatago niya yan. Kasi yun ay karakter ng Diyos na dapat nating sundin yung fairness because God is just. Kailangan nating sundin kung ano yung karakter ng Diyos na
na maibigin. Kapag hindi tayo nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa, atin itong itinatago dahil alam nating masama. Kapag tayo nakakapagsinungaling, anong ginagawa natin? Itinatago natin siya kasi alam nating mali. Alam nating hindi tama. Dahil kung hindi iyan nasa sa atin at hindi iyan nagiging panuntunan natin, ay wala. Maraming mga tao magkakanya-kanya na ng kung anong gusto nilang gawin regardless of its effect to other human being. Pero kung makikita po natin dito, yun pong argumento po ng morality would really point us all to God. Wala pong iba. If God does not exist, objective moral values do not exist. Kung wala po ang Diyos, wala pong objective moral values. Mawawasak po tayo. Magkakanya-kanya tayo, walang kaisahan, walang pagkakaisa, walang kaayusan, walang order, walang law and order, walang peace and order. Dahil po kanya-kanya po ang atin pong pinaniniwalaan. At alam niyo po ba na sa marami pong bansa na na-establish po, ang mga utos po na yan ay ang foundation po niyan, lahat mga kapatid, for your information, lahat po ng organized government, ang foundation po niyan ay ang Ten Commandments. Yan po yung katotohanan. Ang tungkol sa pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pagsasabi ng kasinungalingan, ang pundasyon po niyan lahat ay Ten Commandments, which we identified as the moral codes of the God of the Bible. Kaya po mapapansin po ninyo sa sanlibutan kapag ka meron pong, regardless of culture and religion, kapag ka meron pong nababalitaan po tayo ng minasakre, nagagalit tayo sa nagmassacre, kapag merong ni-rape, nagagalit tayo sa nag-rape, regardless of culture, regardless of religious background. Bakit po? Kasi ina-acknowledge po natin yung universal moral law, yung objective moral law. Regardless of culture and beliefs, ito po ay hindi tama. At yan po will all point us all to God. So sa mga nagsasabi po ng ganito kung bakit kung totoong may Diyos at ang Diyos ay mabuti, bakit merong evil? So ang akin pong tanong, kung hindi ka naniniwalang Diyos, bakit ka na kung hindi ka naniniwalang may Diyos, bakit sinasabi mo na naniniwala kang may evil sa mundo? What's your definition of evil? When you say there is evil, you are essentially saying that there is good. 'Di ba? At kung merong good, merong moral law. Kung merong moral law, saan galing ang moral law na yan? Hindi pwedeng random processes of thoughts lang po yan. There is a moral law because there's a moral lawgiver. And who is that moral lawgiver? That moral lawgiver is a transcendent being, transcends time and culture and religion. Who is God? Those who want to argue, you message me. Pero sana po ay naging malinaw po ito sa atin. Kaya po, regardless of our backgrounds, culture, religion, educational attainment, ina-acknowledge po natin yung certain objective moral values, regardless of culture, regardless of religion and denomination and nations and constitutions. Lahat po yan, ang pagnanakaw, ang pagpatay, ang pag-rape, ang pagsisinungaling, yan po lahat. Saan mang kultura ay hindi po katanggap-tanggap. Yan po ebidensya na meron pong moral lawgiver. Okay, so nawa po ay naging malinaw po ito kasamang June. Tayo napagpala nawa ng ating Panginoon sa ating pinag-usapan. So atin na pong tinalakay po yung apat po na pangunahin pong ebidensya ng existence ng Diyos. Ang una po is yung cosmological argument. Yan po yung nasa DXBC po lahat. Naka-live po yan ng mga nakaraang linggo. Another one is the fine-tuning argument. The third one is the intelligent design argument. At ngayon po yung pang-apat, the moral argument. If there is evil, there is good, and if there is good, there is a moral law. If there is moral law, there is moral lawgiver, and that moral lawgiver is the transcendent being who transcends culture, time, religion, and beliefs. That is God, and which we identified as the God of the Bible. So pagpalain ang ating Panginoon. So mga magulang, kindly find time explaining this truth to your children at nawa ay ito'y magbunga ng pananampalataya at kanilang i-acknowledge na tunay na may Diyos, hindi pwedeng wala. Dahil hindi pwedeng magkaroon ng mga ganito pong moral values, objective moral values, mga values na hindi nagbabago, that transcends culture, kung wala pong pinagmulan ito. At ang nagsimula po niyan, ang nagbigay po niyan sa atin, ay ang Diyos na walang pasimula. Ang Diyos na nagsimula ng lahat ng bagay. Amen.
So maraming salamat po at nawa tayo napagpala. Ito po si Pastor Jobs Tolentino, ang inyo po nakasama sa loob po ng 30 minuto at mahigit ng konti sa atin pong pag-aaral ng mga ebidensya kung talagang tunay ba ang Diyos, kung totoo bang may Diyos. At napatunayan po natin sa mga reasoning po na ito, mga argumentong ito, na hindi pwedeng walang Diyos. Dahil kung ating sasabihin na walang Diyos, tayo po'y magbaviolate ng mga moral argument, mga logical arguments na atin pong ipinresenta at walang magiging explanation. Bakit po meron pong cosmological order, kung bakit po fine-tuned ang universe, kung bakit po hindi maipapaliwanag ng random processes lang ang complexities ng atin pong human body. Hindi po pwede. At ito pong morality, nagdagdag na naman sa panibagong ebidensya ng existence ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po. Sana magkasama-sama po tayo sa susunod na linggo. Ganito pa rin pong oras, alas 7:30 hanggang alas 7:30 at minsan over ng konti. Dito pa rin po sa nag-iisang istasyon ng katotohanan, ang RMNDX BC Butuan, ang number 1. Daghang salamat mga kasama sa inyong padayon na pag-uban nako kada Domingo sa gabi para magisgot-hisgot ng mga pulong na maayo. At nawa na pagpala din ang ating mga kasama sa Facebook. At kung kayo may mga questions po, kagaya ng sabi ko, just message me and we will discuss that kahit po dito din po sa RMN. Pagpalain tayong lahat. Salamat sa ating manager, kay Manager Mel Bangge, sa ating technical assistant kay kasamang June, at sa lahat ng mga giliw nating tagapakinig, sa aking mga kaibigan, kapamilya, saan mang panig ng mundo, hindi lang dito sa Butuan City. Good evening. Pagpalain tayong lahat, pagpalain ng ating mga pamilya. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.